Magandang araw mga kaibigan. Ito, may naiwan pa sa aking dark chocolate. So, dito po kayo mag-order. Napaka-sarap po, pure na pure. Ang dark chocolate na ito, walang halo, organic, very healthy. Okay, pag-usapan natin ngayon si Attorney Glenn Chong, na dating congressman. Okay? Alam niya ang kalakaran sa kongreso. Ito, may pasabog siya tungkol sa korupsyon. Talamak na korupsyon sa kongreso. Pakinggan muna natin siya. In addition to the monthly salary na 35,000, may natatanggap kaming MOOE. So that's maintenance and other operating expenses. Walang liquidation yan. In addition to the monthly salary na 35,000, may natatanggap kaming MOOE. So that's maintenance and other operating expenses. Walang liquidation yan. So, yan po, si ex-congressman Attorney Glenn Chong. Noong 2007, nanalo siyang kongresista sa Lone District ng Biliran Province. Tinalo niya ang mga Espina family doon na matagal nang namumuno. So, siya ang kauna-unahang non-Espina na nag-represent ng Biliran. Ibig sabihin, matinik din itong si Attorney Glenn Chong. Tatalunin mo yung ruling family. You are somebody. So, mababa pala ang sweldo ng congressman noon, 35,000 lang per month. Kaya lang, aside from that one, meron silang MOOE. Walang liquidation. So, ito na, dugtong-dugtong na, kinukumpirma na, mga dating kongresista. Sino? Tatay Digong, Attorney Roque. Sino pa bang mga dating kongresista? Dapat magsalita na rin sila ba? On different terms, hindi sila nagsabay-sabay. I think pinakauna si Tatay Digong sa kanilang tatlo. Sumunod si Attorney Glenn Chong, sumunod si Attorney Roque, siyang pinaka-latest. Isa lang ang sinasabi. Walang liquidation yung MOOE. Hindi binanggit ni Attorney Glenn Chong magkano ang monthly MOOE niya. Si Attorney Roque, ex-congressman Roque, nagbanggit siya, 800,000 a month ang kanyang MOOE. Mas mababa yung sweldo niya. Siguro ang sweldo niya by that time, 100,000 na eh. Kasi ngayon, more than 200,000 na ang sweldo ng mga congressmen. More than. So, napakalaki yung 800,000 a month. Certification lang. And then, magkano ngayon ang MOOE ng isang congressman? According to Attorney Roque, tinanong niya yung mga kaibigan niya, 1.3 million na daw. Pirma lang, this is to certify that I spent the amount of 1.3 million for my operating expenses. Tapos, nako, wala na. No wonder, ang daming gustong kakandidato at maging congressman o congresswoman. Ang laki. So, punta tayo sandali sa Makabayan Block. Tatlo sila. 1.3 million times 3, 9, 3.9 halos. Ano ba yun? 1.39, 3. Grabe, halos 4 million.
pesos a month ang natatanggap ng makabayan. Oh, tanong, Castro, Manuel, Brosa, saan nyo yun ginagastos? Anong mga proyekto nyo? Bet, nagmamalinis kayo na. Birada kayo ng birada sa confidential funds ni BP Sara. Bago kayo mag-accuse, tignan nyo muna ang sarili nyo. Paano yun? May isang poste ng kuryente na ba kayong napatayo? So, kalukuhan talaga ang nangyayari sa Kongreso. No wonder, ang ating Tatay Digong, banggit niya na the most corrupt institution. Bakit most corrupt? Kasi, yan lang ang institusyon na hindi ina-audit ng COA. All others, Supreme Court, mga constitutional bodies, ina-audit ng COA. Pagdating sa Congress, hindi na ina-audit. Anong ibig sabihin nun? Di parang sarili nilang pera. Oy, mga kagalang-galang na senador at congressmen, hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan. Bakit Speaker of the House? Bakit kayo galit? Palaban sa panawagan ni Tatay Digong nga magpa-audit kayo. Anong kinagagalit mo doon kung wala kayong tinatago? Bakit hindi nyo gayahin ang US Congress, Mr. Speaker? Liquidation nila up to the last centavo with resibo and publish quarterly. Salamat na lang at meron tayong Sasasot na nagre-research tungkol niyan at pinakita ni Sasasot, pinost niya. Ganun ang US Congress. Sandali ubusin ko muna ito. Ganun ang US Congress. Pati parking fee, pagkain, taxi fare, lahat na kilos. Basta pera ng US taxpayer accounted to the last cent. Mr. Speaker of the House, Senate President Miguel Zubiri, bakit hindi natin magawa na mag-liquidate din kayo up to the last centavo? Tahimik kayo. Mabuti na lang ito. Bilib ako kay Mr. Bentol po sa isang programa niya sa Bitag. Tinawagan niya yung mga utol niya Mga tol, sabi niya, huwag kayong tumahimik dyan. Huwag kayong yuyuko-yuko. Baka madamay pa kayo. Hindi pwede yan. This is to certify that Congressman o Senator Rapi Tulfo is spent. Nako, mas malaki ang pundo sa Senado. Mas malaki. Senator Tulfo, para kayong napakalinis, napakamatulungin. Tanong, paano nyo ginagastos ang inyong extraordinary expenses? Huwag nyo nang lukoy ng tambayan. Social media age na ngayon. Madali nang mag-research. Marami kaming Sasasot, Maharlika, Crescent Laurita Chu, ibubulga. So, grabe. Kaya, huwag po tayong titigil, mga kaibigan. Habang nandyan ang ating Tatay Digong na nag-iingay, suportahan natin siya. Yung panawagan ni Tatay Digong na huwag muna tayong magbigay ng resibo. Huwag muna tayong magbayad ng buwis. I'm sorry, I love this country. I have served this country for 34 long years. Bayad ako ng buwis, bayad ng buwis. Ngayon, salamat. Yung pension ko, wala nang kaltas yun. Hindi na ako nagbabayad ng buwis. Kaya lang yung as a form of protest
Dati-dati kasi, every time na magbili ako ng gasolina, magkain sa restaurant, humihingi ako ng resibo. Kasi kung humihingi tayo ng resibo, automatic yung establishment na yun, may buwis na napupunta sa gobyerno. Ngayon, as a form of protest, hindi na ako humihingi ng resibo. Kasi nakakainis itong mga ginagawa na nagmamalinis na mga lawmakers. We defend the integrity of this institution. Anong integrity, Mr. Speaker? Paliwanag mo nga, saan galing yung $2 million na donation mo sa Harvard? Bakit hindi ka magsalita? Mas mabuti pa, aminin mo, pera ko yun. Oh, yes. Wala kaming problema kung pera mo yun. Dahil mayaman naman kayo talaga. But the next question is, nandun ba sa salin mo? Laking pera nun, ha? 112 million pesos. Pwede ba naming makita ang iyong salin? Naka-reflect ba yun na talagang may pera kang ganong kalaki? 112 million pesos? Yun. Baka akala nyo, nakalimutan na namin yun. No, ako, paulit-ulit ko ito. Huwag nating kalimutan na once upon a time, may napaka-generous na Speaker of the House nag-donate ng $2 million sa isang mayamang university. Samantalang ang mga paaralan dito sa Pilipinas naghihirap. Kung i-donate mo na lang sana yun, malagyan ng signal yung mga liblib na eskwelahan para maka-internet connection nila at mas madaling makapag-aral ang mga bata using technology. Ang dami mo sanang natulungan, Speaker of the House. Ano yan? Mahal mo ang wikang Pilipino? Ala nga, magtagalog ka nga, hindi ka nga masyadong marunong. Ang galing mong mag-English. Tapos mahal mo ang wikang Pilipino, ipaturo sa Harvard. Kaplastikan po yun. Okay, salamat, Attorney Glenn Chong. Tulungan tayo. I-follow up natin ang COMELEC. Sana mawala na ang COMELEC sa ating electoral process para wala ng dayaan.